Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Sa mundong puno ng teknolohiya, hindi mo asahang may isang puso na hindi marunong magmahal, hindi dahil ayaw, kundi dahil hindi niya kaya. Si Isa lumaki na halos walang nakahawak sa kanya. Isang simpleng topic, pwede siyang mawalan ng malay. Kaya ang mundo niya ay puro distansya, takot at kalungkutan. Pero isang araw, dumating ang isang robot. Isang robot na may pusong tumitibok. Isang robot na marunong masaktan at magmahal. Isang robot na hindi naman talaga robot. Si Leah. At sa pagitan nila, nagsimula ang isang bawal, nakakatawa, at nakakakilig na kwento ng pag-ibig. Umulan ng malakas nang dumating si Isa sa opisina. Bit-bit niya ang stress at pagod mula sa sunod-sunod na meeting. Nakahawak siya sa dibdib niya, sumisikip na naman. Pero hindi siya pwedeng humingi ng simpleng yakap o comfort mula kahit sino. Pagpasok niya sa lab ng kumpanya, sinalubong niya ang isang makina. Isang humanoid robot na halos mukhang tao, pero hindi gumagana. Nag-malfunction. At ang presentasyon nila ay kinabukasan. Fix it no matter what, malamig ngunit pagod na utos ni Isa. Tumawag ang assistant. Ma'am, hindi available ang lead engineer. May emergency sa pamilya. Then call someone else, sagot ni Isa. At doon papasok si Leah nagmamadali, nababasa ng ulan. May hawak-hawak pang screwdriver at toolbox. Pagpasok niya, nagtagpo ang tingin nila. Si Leah mukhang pagod at medyo sabog ang buhok. Si Isa mukhang diyosa na pagod at malapit ng sumabog. Miss Santos? Tanong ni Isa. Opo, ako po. Simply, diretso, sincere. Pero bago makalapit, sumigaw ang assistant. Ma'am, huwag tumikit! Bawal po ang contact. Napatigil si Leah. Napatingin kay Isa. Touch allergy? Tanong niya. Tumango si Isa. Malamig ang tono ngunit malungkot ang mata. Paglapit ni Leah sa robot, mabilis niyang inayos. Ngunit isang part ng robot ang hindi gumagana ang facial recognition module. Hindi po kaya ngayong gabi, sabi ni Leah. Napailing si Isa, halatang desperada. Kaya bigla niyang sinabi, kung hindi kayang i-repair, pwede bang? Ikaw na lang ang pumalit sa robot? Natuwid ang likod ni Leah. Ako? Magpanggap na robot? Walang ibang option. Kailangan ko makumpleto ang deal bukas. At mukha mo, pwede. Napalunok si Leah. Paano siya magiging robot sa harap ng CEO ng pinakamalaking tech company? Pero nang tumingin siya kay Isa, nakita niya ang pagod, ang lungkot, ang desperasyon. At doon siya pumayag. Fine, pero maliwanag. Hindi ako robot. Ngumiti si Isa sa unang pagkakataon. At bukas, dapat paniwalaan kong isa ka. At doon nagsimula ang kwentong magpapabago sa buhay nilang dalawa. Kinabukasan, 7:00 pa lang, nasa De La Vega Innovations na si Leah. Naka-white bodysuit siya, hair neatly tied, at may maliit na silver sticker sa likod ng tenga na parang robot chip. Sa salamin, tinitigan niya ang sarili. Leah, hindi ka pwedeng magpanik. Robot ka ngayon. Robot. Hindi ka dapat napapahiya. Bulong niya, pero halatang kinakabahan. Pagbukas ng pinto, nandoon agad ang assistant ni Isa. Miss Santos Estate. Aura 01, ready na po ba kayo? System operational. Sagot ni Leah sa robotic voice kahit medyo nanginginig. Okay yun, mukhang believable, sabi ng assistant. Pero pakiayos po yung mukha, masyado pong tao. Natahimik si Leah. Ganyan talaga mukha ko. Sorry po. At bago pa siya mabuwisit, biglang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Isa. Elegant, naka all-white suit,
hair down, glowing kahit walang tulog, nakatitig kay Leah na parang sinusuri bawat detalye. Tahimik, malamig, pero hindi na galit curious. Lumapit si Isa ng dahan-dahan. Inangat ang kamay parang hahawakan si Leah, pero huminto 1 pulgada ang layo sa balat nito. Don't move, utos niyang mahina. Napatigil si Leah. Inabot ni Isa ang baba ni Leah at pinaangat hindi tumatama ang daliri. 0 skin distance parang nag-i-inspect ng gadget. Isa whispered, "Mas maganda ka pala sa personal." Napastiff si Leah. "Error? May error po?" Tumawa si Isa ng konti. "Oh, nahihiya yung robot ko?" "Hindi po ako." "Robot? Oo, alam ko." Putol ni Isa. "Pero ngayon, kailangan kong paniwalaan na isa ka." Sumeryoso si Isa. Tinitigan si Leah ng diretso. "May investor meeting tayo today. Kailangan mong mag-serve ng tea, maglakad ng diretsong posture, magsalita ng monotone at higit sa lahat, lumapit pa. Masyadong malapit. Bawal kang magkamali. Dahil kapag pumalpak ka, I'm ruined." Pulong ni Isa sa sarili but Leah didn't hear. 10 investors ang nasa conference room. High-tech lahat. Kalmado si Isa, pero halatang kinakabahan sa loob. Standing sa tabi niya, si Aura 01, aka Leah. "Good morning," robotic greeting ni Leah. Perfect, walang sablay. Nagsimula ang meeting. Pinakita ni Isa ang designs, ang prototypes, ang future plans, then time for robot demonstration. "Serve tea," utos ni Isa. Naglakad si Leah ng stiff pero cute, parang robot na medyo may personality. Habang nagbubuhos siya ng tea, narinig niya ang bulungan ng investors. Ang ganda ng robot. So human-like. Impressive. Ngumiti si Leah sa loob, but she must stay robotic. Pero nang lumapit siya kay Isa para bigyan ng tea, bumilis ang tibok ng puso niya, as in mabilis. Nakadikit ang mukha ni Isa sa kanya. Amoy niya ang mild perfume, at naramdaman niya ang gaze ni Isa sa tagiliran niya. Heartbeat rising, bulong ni Leah sa sobrang kaba. "Ha?" tanong ni Isa. "Wala po, stable." Pero hindi stable. Kasi habang hinahawakan ni Leah ang tray, gumawa ng small movement si Isa at dumikit ang dulo ng daliri ni Isa sa kamay ni Leah. 1 second contact. At doon, "Ma'am!" Sigaw ng assistant. Allergy reaction. Napatigil ang lahat. Biglang lumayo si Isa. Hawak ang dibdib. Hingal, pero walang rashes. Walang pamumula. Walang sakit. Tahimik ang buong room. Shock sila lahat. Lumingon si Isa kay Leah. And sa una mong pagkakataon, may halong takot, gulat at pag-asa sa boses niya. "Bakit? Bakit hindi ako nag-react sa'yo?" Hindi nakasagot si Leah. Kasi kahit siya, hindi niya alam kung bakit. At doon natapos ang meeting at nagsimula ang mas malaking problema. Ang robot na hindi robot ay ang tanging taong hindi allergic si Isa at hindi yun dapat posible. Tahimik ang office pagkatapos ng meeting. Tahimik pero mabigat. Nasa loob si Isa ng private lab niya, nakaupo, hawak-hawak ang kamay na dumikit kay Leah kanina. Paulit-ulit niyang iniisip, bakit wala akong allergic reaction? Sa kabilang banda, si Leah ay nakatayo sa gilid, stiff pa rin, kunwari robot, pero halatang kinakabahan. Hindi dahil natatakot siya kay Isa, kundi dahil sa nangyari. Hindi niya rin maipaliwanag. Tumayo bigla si Isa. Approach, utos niya kay Leah. Naglakad si Leah na stiff, monotone. "Yes, ma'am." Pero nang nasa harap na niya si Isa, hindi siya nakagalaw. Kasi nakatitig si Isa sa kanya
Nang diretso, malalim. At parang naghahanap ng sagot sa mukha niya. "Extend your hand," sabi ni isa. Sumunod si Leah. At dahan-dahan, itinapat ni isa ang sariling kamay. 1 inch apart, 1/2 inch, 1/4 inch, hanggang sa dumikit ulit. Electric, warm, real. Nanginginig ang kamay ni Leah. Hindi dahil robot siya. Dahil babae lang siya na sobrang awkward sa crush-like tension. Pero si isa, walang redness, walang pamumula, walang pangangate. Impossible. Bulong ni isa. Kaya hinawakan niya ulit. At ulit. At ulit. Nagpapanik na si Leah. Ma'am, systems overload po. Pero hindi nakikinig si isa. She was too focused. Lahat ng tao, kahit dibdib ng braso lang nila nagre-react ako. Pero ikaw, tumingin siya sa mga mata ni Leah. Wala. Biglang lumambot ang mukha ni Isa. Hindi na siya yung cold CEO, kundi yung babae na buong buhay walang nakahawak sa kanya. Leah, pabulong. Totoo. Hindi utos. Bakit ikaw lang? Wait, sabi ni Isa. Lumapit siya ng mas malapit, as in daliri sa mukha level. Inangat ni Isa ang kamay niya, papunta sa pisngi ni Leah. Ma'am, bawal po sa mukha. Napalakas ang robotic voice ni Leah. Shh, diagnostic test lang. Dumikit ang daliri ni Isa. Mainit, mabagal, marahan. Hinagod niya ang pisngi ni Leah na parang sinusuri. Pero parang sinusuyong hindi sinasadya. Nanginginig si Leah. Mataas na ang blush. Pero robot siya ngayon, bawal magpakita ng emotion. It's a test, face, recognition, malfunction. Bulong niya. Ngumiti si Isa ng konti. Oh, namumula yung robot ko? System temperature lang po yan, pilit ni Leah. Mas hinawakan pa ni Isa ang kabilang pisngi at mas lumapit pa sobra na. Hanggang ang ilong nila ay halos magdikit, Isa whispered, "Kung totoong robot ka, bakit ka humihinga ng mabilis?" Tumalbog ang puso ni Leah. Cooling system po yan? Cooling system? Ngiti ni Isa, para po hindi ako mag-overheat. Lalong tumawa si Isa soft, feminine, at nakakakilig. Cute mong robot. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ang chief scientist. Ma'am Isa, good news. Nag-activate na po ang bagong touch sensor ng Aura 01. Pwede na natin siyang i-on ngayon. Nanlaki ang mata ni Leah. Si Isa, dahan-dahang bumaling kay Leah na mukhang guilty robot. Interesting, sabi ni Isa. Then she stepped closer, whispering, "Kung gumana na ang totoong robot, ibig sabihin, huminto siya ng 1 pulgada sa labi ni Leah. Hindi na kita kailangan." Tumingin siya sa mata ni Leah, hindi cold, hindi galit, pero curious, at may kakaibang something. Pero bakit parang ayokong mawala ka agad? Napatigil si Leah, at doon niya na-realize, nagsisimula ng mapansin ni Isa ang robot bilang tao, at hindi iyon dapat nangyayari. Pag-alis ng scientist, naiwan sa lab sina Leah at Isa parehong tahimik, pero magkaiba ang iniisip. Si Leah, naku, kapag nag-on na yung tunay na Aura 01, tapos na drama ko. Si Isa naman, bakit mas gusto ko yung hindi robot? Parehong nalilito. Parehong hindi dapat magkakaganito. Pero nandyan na. Tumayo si Isa ng tuwid. Business mode. Prepare the actual unit. Let's see if gumagana na talaga. Kinabahan si Leah. Ma'am, sigurado po ba kayo? Hindi pa po tested. Exactly. Kaya natin tinetest.
Habang ino ng scientist ang tunay na robot, tumabi si Isa kay Leah. Masyadong malapit ulit. Pero this time, hindi iyon dahil kailangan, kundi dahil gusto. You nervous? Tanong ni Isa ng pabulong. Robots don't get nervous po, sagot ni Leah, monotone kunwari. Pero nanginginig ka. Napakagatlabi si Leah. Ambient room temperature po. Ngumiti si Isa. That soft smile again, yung parang nakalaan lang kay Leah. Ma'am, on na po! Bumukas ang mata ng Aura 01. Mas mataas, mas stiff, mas mukhang robot kaysa kay Leah pero wala ang warmth. Good morning, sabi ng real robot flat voice. Tumango si Isa pero walang reaction sa expression niya. Diagnostics check, utos niya. Naglakad ang robot. Perfect. Mechanical. Predictable. Pero biglang, clank! Napasipa ang mesa ng robot. Error, error, error. Nag-flicker ang lights ng mata nito. Oh, ops, sabi ng scientist na mumutla. Shut down! Shut it down! Sigaw ng assistant. Nagpapanik ang team habang nagwawala ang robot ng konti. Si Isa? Kalma. Sanay sa palpak na machine attempts. Pero nang lumingon siya kay Leah, nakita niya ang pag-aalala. Totoo. Natural. Hindi programmed. Pagka-shutdown ng totoong robot, lumingon si Isa kay Leah. You, sabi niya nakapoint ng diretsong daliri. Nanako po, terminating operations na ba ako? Kabado si Leah. No. Lumapit si Isa. Mas malapit pa sa dati. Hinawakan niya ulit ang kamay ni Leah, this time mas matagal. You stay. Napatitig si Leah. Ako po, bakit? Bumuntong hininga si Isa. Totoo ka eh. That hit Leah like a punch to the heart. Totoo ka mag-react. Totoo kang ngumiti. Totoo ka matakot. Totoo ka ma-conscious. Totoo kang tao. Tumikhim si Leah. Pero robot nga po ang kailangan ninyo sa investors. I don't need perfect, sagot ni Isa. Tumingala siya. Tinitigan si Leah ng malambot pero seryosong tingin. I need something real. Halos tumigil ang puso ni Leah. Mahalaga po ba ang real? Tanong niya. Yes, bulong ni Isa. At dahan-dahan, umangat ang kamay ni Isa papunta sa dibdib ni Leah, hindi para hawakan, pero para maramdaman yung pulsing heartbeat sa ilalim ng suit. You're the only one na hindi ako allergic sa'yo, sabi ni Isa. And that makes you more important than you think. Hindi nakapagsalita si Leah, pero ang tibok ng puso niya, walang preno, gabi na. Wala nang tao sa lab. Nagdesisyon si Isa at Leah na ayusin pa ang script ng Robot Act para bukas. Pero habang nagche-check sila ng movements, biglang may umusog na mesa sa likod na palundag si Leah. Isa laughed softly. Natakot ka? Hindi po, recalibrate lang. Lumingon si Isa sa kanya. Hindi na biro ang tingin. Hindi na test. Leah, yes po? Wala kang dapat ikatakot kapag kasama mo ako. Nag-blush si Leah. Pero, secret lang po ako, diba? And then, Isa stepped closer. Hindi ka secret. You're special. And for the first time, si Isa mismo ang umurong hindi dahil allergic siya, kundi dahil natatakot siyang lumalim pa ang nararamdaman niya. Leah, ingat ka. Hindi ka robot. Huwag kang masyadong magpanggap. Baka pati ako maniwalang hindi ka tao. At lumabas siya ng pinto. Iniwan si Leah na namumula. Sumasakit ang dibdib at nalilito. Bakit parang siya ang nag-i-initiate? Robot lang ako dapat. Diba? Kinabukasan,
Habang nag-aayos si Leah sa dressing room para sa robot duty, biglang pumasok si Isa dala ang tablet at kape. Hindi siya tumingin agad kay Leah pero nung tumingin siya, napahinto si Isa. Kasi naka-tight silver suit si Leah, hair up, glossy lips, at parang mas tao. Bakit ka ganyan kaganda ngayon? Nasabi ni Isa nang hindi sinasadya. Ma'am robot po ako. Exactly. Pero bakit ka nagpapaganda? Na nagpahaplos lang po haplos? Hilamos. Nag-smile si Isa nang hindi napigilan. Leah, kung robot ka, bakit parang ako ang nasisira ang sistema? At umalis siyang mabilis bago pa mahalata ang paghigpit ng hawak niya sa tablet. Sa office, nagkaroon ng emergency briefing. Dami ng taong dumating. Si Leah naka-standby sa tabi ni Isa. Pero habang inaabot ni Leah ang coffee tray, may assistant na dumaan at nabunggo siya. At natapon ang mainit na kape, diretso sa braso ni Isa. Biglang tumakbo si Leah at hinawakan ang kamay ni Isa para tingnan ang balat. Mainit, masakit, red. Hawak ko, don't touch it, sabi ni Leah ninenerbyos. Pero si Isa, hindi ginulo ang kamay niya. Hindi inalis. Hindi nag-react. Tinitigan lang si Leah, hawak kamay. Bakit mas masakit kapag umiiyak ka? Bulong ni Isa. Natulala si Leah. Hindi sinasadyang hinawakan niya ang pisngi ni Isa. At bakit hinahayaan mo akong hawakan ka? Kahit bawal? Napasinghap si Isa. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Leah, bulong nito. Bakit po? Kasi hindi ako immune dyan. Pinatawag si Leah ng CEO father ni Isa para sa private meeting. You're the stand-in robot? Tanong nito. Opo po. You're doing very well. Pero tandaan mo, lumapit ang matandang CEO. Huwag kang mahuhulog sa anak ko. Tumigil ang puso ni Leah. Hindi po ako. You're human. She's allergic to humans. And when the real robot is fixed, mawawala ang purpose mo. Paglabas ni Leah, nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil alam niya. Nahuhulog na siya kay Isa. That night, nakita ni Isa si Leah sa rooftop bench. Bakit ka astang malungkot? Tanong ni Isa. System recharge po. Leah, seryoso ang tono. Alam niyang hindi robot ang kaharap niya. Bakit lumalayo ka sa akin ngayon? Protocol po. Break it. Nanigas si Leah. You're the only one I can touch without dying, sabi ni Isa. Pero bakit ikaw ang lumalayo sa akin? Napakagatlabi si Leah. Ma'am, baka kasi ako yung makasakit sa inyo. Finally, naayos ang totoong robot. Gumana ng perfect. Walang glitch. Walang delay. Thank you, Leah, sabi ng scientist. You're free to go. Parang sumabog ang dibdib ni Leah sa sakit. Kinagabihan, hindi makatulog si Isa. Bakit? Kasi wala dun si Leah. Hindi siya robot, pero siya ang gusto niyang kasama. Sumunod na araw, inutusan si Leah na ibalik ang badge niya. Pagpasok niya sa office ni Isa, tahimik ang CEO. Alis ka na? Tanong ni Isa, hindi makatingin. Opo, kailangan na po. Pero hindi pa tapos ang trabaho mo. Tapos na po. May robot na po kayo. Hininto ni Isa ang paghinga. So, alis ka talaga? Opo. At doon unang beses sa buhay ni Isa, naluha siya. Pero tinago niya agad, tumalikod, at nag-walk out. Hindi niya dapat maramdaman yan. Hindi pwede, pero nasasaktan siya. At hindi niya alam paano pigilan. Habang nagdemo si Isa ng totoong robot, may nangyaring hindi inaasahan. Lumapit ang isang investor para i-congratulate siya at bigla siyang nag-collapse. Namula, nag-rashes, nahirapang huminga. Isa!
madaling dinala sa klinik. Severe allergic shock, sabi ng doktor. You touched someone again? Pero ang sunod na sinabi nito ang kinilabutan si Isa. Your condition is getting worse. One more exposure. You might not survive. Tumulo ang luha ni Isa. At ang una niyang naisip, Leah. Pinuntahan ni Isa si Leah sa dorm nito. Pagbukas ng pinto, Isa lungkot, nanlalamig, nanginginig. Pero nakatayo pa rin. Leah, bakit mo ako iniwan? Ma'am, bawal po. Tinulak ni Isa ang pinto at pumasok. Tell me the truth. Hindi nakaimik si Leah. Robot ka ba? Hindi. Tao ka ba? Oh. Naluha si Isa. Alam ko naman. Pero gusto kong marinig mula sa'yo. Ma'am, hindi ako lumayo dahil nagsinungaling ako. Bakit? Lumayo ako kasi baka mas lalo kayong masaktan kapag nanatili ako. Tumulo ang luha ni Isa. Huli na, mas nasaktan ako nang wala ka. Dahan-dahang lumapit si Isa. Leah, hawakan mo ako. Ma'am, bawal, baka ma-allergic reaction kayo. Hindi ako nagre-react sa'yo, pabulong niya. At kung sakaling may mangyari, gusto kong ikaw ang huli kong mahawakan. Nanigas si Leah. Leah, please. Dahan-dahang inabot ni Leah ang kamay ni Isa. Walang pamumula. Walang hirap sa paghinga. Walang sakit. Instead, napakapit si Isa at huminga ng malalim. Ganito pala ang pakiramdam ng hawak ng taong mahal mo. Umiyak na si Isa habang nakahawak kay Leah. Leah, hindi ko alam kailan nagsimula, pero natatakot ako kapag wala ka. Ma'am, hindi mo na ako kailangang tawaging ma'am. Lumapit si Isa, hinawakan ang pisngi ni Leah. Leah, mahal kita. Parang na-freeze si Leah. Pero peligroso ako sa atin, tuloy ni Isa. Isang maling hawak sa iba. Pwede akong mamatay. Hinawakan ni Leah ang mukha nito 2 kamay. Mahal din kita. Bulong niya. Robot man o tao ako. Sa'yo lang ako, hindi nagloloko ang system ko. Nagyakap sila. Mahigpit. Matagal. At doon nagsimula ang totoong pagmamahalan nila. Lumipas ang ilang buwan. Nahanap nila ang dahilan kung bakit hindi allergic si Isa kay Leah. Rare compatible biosignature, isang unique DNA match na wala sa ibang tao. Literal na. Sa milyon-milyong tao, iisang tao lang ang ligtas para kay Isa. Si Leah. Isang gabi sa rooftop na dati nilang tambayan, niyakap ni Isa si Leah mula sa likod. Anong ginagawa mo? Tanong ni Leah. Tinitingnan yung babaeng hindi ako tinakasan kahit nakakatakot akong mahalin, sagot ni Isa. Humawak siya sa kamay ni Leah. Leah, I'm not allergic to you. Huminga si Leah. At ako? I'm not a robot. Ngumiti si Isa. I know. Pero ikaw ang taong nagpatibok ng puso kung akala ko wala ng pag-asa. Hinawakan niya ang mukha ni Leah. Mahal kita. Hindi dahil safe ka, kundi dahil ikaw ka. At hinalikan niya si Leah dahan-dahan. Totoo, mainit, walang takot. Finally, walang bawal. Walang protocol. Walang disguise. Just 2 women choosing each other. At sa gitna ng lungsod na puno ng ilaw, 2 puso ang nagmatch. Isang beses lang sa tamang tao. Tamang tao. Sa dulo ng lahat ng nangyari, mga palpak na pagtatago. Mga lihim na pilit itinago sa mga ngiti at mga damdaming unti-unting nabunyag, isang bagay ang malinaw. Hindi mekanikal ang tibok ng puso. Hindi ito napoprograma, hindi na-automate, at higit sa lahat, hindi ito nababago sa isang pindot lang. Si Lyra,
na buong buhay nagkunwaring may limitasyon para hindi masaktan, natutong tumawa, matakot, umibig, at lumaban hindi bilang robot, kundi bilang isang taong may puso, may pagkakamali, at may lakas na kilalanin ang sarili. Si Ira, na minsang ginamit ang logic para takasan ang sariling emosyon, natutong tanggapin na may mga bagay talagang lampas sa algorithm. Tulad ng pag-ibig na hindi niya inaasahang. Mararamdaman sa taong dati, iniisip niyang hadlang lang sa trabaho. At kahit muntik nang maghiwalay ang landas nila, kahit sumubok ang mundo na patunayan na hindi sila bagay, ibinabalik sila palagi sa parehong punto. Ang sandaling natutunan nilang magtiwala, magpakatotoo at umibig ng hindi natatakot na masaktan. Hindi sila perpekto, hindi rin madali ang daang tatahakin nila. Pero sa huli, ang puso hindi robot at ang pag-ibig nila hindi kailanman magiging mali